Good day. Ang topic natin ngayon is sensor. So before tayo pumunta sa circuit na ginamitan natin ng sensor is pag-usapan muna natin yung mga iba't ibang uri ng sensor. So meron tayong LDR o light dependent resistor, may RTD, resistant temperature detector, may pressure sensor. So maraming klase ng sensor. So ang sensor is yan yung nagbibigay ng analog signal. So from analog signal, dadaan siya ng microcontroller and then i-decode niya o ipaprocess niya to o convert niya to digital signal para magamit natin as a switching or depende kung i-display natin siya sa SMI o kung meron tayong katulad dito LCD. So kung anong value yung ipoprogram natin na ibibigay ng sensor, so yun yung i-display niya. So ito yung sample ng ating sensor. So meron tayong light dependent sensor o LDR. So yung binibigay niyang signal is analog. Meaning ng analog is, example ito, from 10,000 20 ohms to 0 ohms. So ito is light dependent resistor. So kung maliwanag, mataas yung resistance niya. So kung dumilim, bababa yung resistance niya. Ito yung value from 10, 20 to 0 ohms. Ito yung value na binibigay ng LDR sa ating microcontroller o microprocessor. And then babasahin niya ng computer and then depende sa program natin kung paano natin gagamitin yung signal na to na galing dito sa sensor na to. So ipapakita ko din yung paano ba binabasa ng computer yung ganitong sensor o itong light dependent resistor. So ginawa na natin ito ng circuit. Ginamit natin siya as a switch na kung maliwanag is 0, kung didilim 1. So i-convert natin siya from analog to digital signal. So ito na yung circuit na ginawa natin gamit yung LDR o light dependent sensor. So ito siya. Ito yung LED. Ito yung microprocessor. So itong binabasa, yung sensor na to, ito ay nagdidepende sa liwanag at sa dilim. So yung value noon, yun yung binibigay niyang data sa microprocessor and then i-convert niya to digital signal para gawin nating switching sa dito sa LED. So example ngayon is maliwanag, so mataas yung binibigay niyang value. So kung didilim na, bababa na yung value ibibigay niya dito sa microprocessor. So doon sa value na yon, doon tayo kukuha ng signal na kung paano natin paiilawin yung LED. So pakikita ko sa inyo kung paano ba binabasa ng computer yung signal na binabato ng LDR. So ito yan. Ito yung signal na yan. Yan yung binabato ng LDR papunta sa microprocessor. So nababasa natin dito sa computer. So may oras yan. May oras din dito. Yan. 9:41. So synchronize yung oras. And then ito yung program na ginawa natin sa kanya para so pakita muna natin sa taas. So yan. So yung medyo mabilis yung pagbigay ng data kasi yung baud rate natin is 9,600 and then naglagay lang tayo ng delay na 2 seconds. So meaning ng delay na to is yung before niya baguhin yung switching o yung pag-process niya, before niya i-process
meron delay na 2 second. So ito yung ginawa nating program sa kanya. So analog read, so i-read niya yung value ng LDR, and then ipiprint niya para makita natin dito sa ating common communication tree. So yan. So if the value ng if LDR value is less than 300, so kailangan pailawin niya yung pin number 2. So yung ginawa nating output is yung pin number 2. Ito, i-define natin yung pin number 2 yan. Yan yung ginawa nating output. And then ito yung program. So if yung pin number 2, if the value ng LDR is less than 300, kailangan magbigay siya ng digital signal para ilawin niya tong LED. Else, kung hindi, patayin niya. Huwag siya magbigay ng signal. So ayan, kung makikita natin, masyadong mataas yung value. So greater than 300 yan. So parang nasa 900 na yung nakikita ko. So pwede natin yung pabagalin kung babawasan natin yung baud rate. So dito na lang tayo. So ngayon, try nating takpan tong LDR para dumilim. Ito, takpan natin. Umilaw. So meaning yung signal na binigay ng LDR is less than 300 ohms. Tatanggalin natin sa full liwanag. Yan. Matayin ulit. So takpan natin. So iilaw siya kung madilim. So tingnan natin kung ilan niya yung value na binasa ng computer. So nag less than 300 na siya. Actually, aabot yan ng 0 kung talagang madilim na madilim. Mas bababa pa yung resistance. Ayan. Ito yung example na kung paano gumagana yung mga sensor and then pinaprocess ng processor to convert digital signal. So, magagamit natin as a switching. So, okay.